Guys, grabe ako ka-down ngayon. Yun bang parang gusto mo nang mamahinga. Hirap na hirap ang kaulooban ko. Ano kasi guys, nagmay negosyo kami dati. Tapos, hindi kami mayroon palang cheque na hindi namin nabayaran. Hindi na namin alam yun kasi lumipat kami ng ibang tirahan kasi yung inuupuhan namin, hindi na namin kayang bayaran yun kasi 40,000 monthly yun eh. Tapos wala na kaming income. Lahat na ibenta na namin pangbayad nun sa rent. Tapos wala namang order na pumapasok kaya lumipat kami sa ibang sa ibang lugar. Tapos nagtrabaho yung asawa ko, may kumuha sa kanya, bali siniswelduhan lang siya nun. Furniture pa rin siya, bali siya ang binibigyan ng order tapos ibinibigay naman niya sa mga contractor. Okay naman sana yun kasi malaki-laki din yung sweldo niya nun. Okay na yun, nakabawi na kami nun. Tapos na-aksidente man guys, nasunog ang factory, naubos yung na yun. So yung last delivery namin hindi na binayaran ng amo niya kasi nasunog na nga yung yung nabayaran, yung nasunog na yun, nakabayad na siya ng 50% nun. Tapos may dineliver kami, bayad 50%, ang 50% hindi pa niya nabayaran. Hindi na niya binayaran yun kasi lugi na siya doon sa nasunog. Kaya dahil kami nga balik kami naghawak ng contractor, so sariling pera namin, yun na yung binayad namin. Tapos wala naman kaming mapera na kaya umuwi kami dito sa Bohol. Tapos yung may cheque kami inisyu, 2006 yun. Tapos 2010 umuwi na kami sa Bohol noon kasi nasunugan lang kami, wala na kami noon. Tapos yung dumating kami dito, mga ilang taon, siguro mga 4 years na kami nakatira dito. Mayroong nga case na plaintiff dahil mayroon daw yung cheque na hindi nila na in cash. Pina-close na namin na account yun kasi nga umuwi kami dito sa Bohol, sa Cebu yun ang business namin. Umuwi kami dito sa Bohol. So pina-close namin yun kasi wala na wala na din kami pera. Tapos pag pag complain nila sa amin, hindi na kami guys kasi may may cheque daw eh. So hindi na kami nagkapagtalo. Agad namin sinasabi dahil minuanuhan kami ng abogado. So sa attorney namin, sinabi namin agad na yung lupa namin, yun ang ibigay namin sa 280k, 1 hectare kapit. May 1 hectare. Tapos yun siya, irrigated. Yun sana yung pagkabuhayan namin, pero yun ang binigay namin kasi ayaw namin itong bahay na to guys, ayaw namin ito ang kunin, kaya inoffer namin agad yun. So nagtanong kami sa abogado, sabi ng abogado walang problema, pumayag na. First nun pumunta yung abogado doon, ito yung sabi ng abogado sa amin, kasama yung asawa ko kasi yung asawa ko nakakaalam nun. So yung attorney na yun ang nakipag-usap, amicable. So sabi agad ng asawa ko, yung lupa nga namin, title blood, yun ang ibibigay. Tapos sabi niya sa asawa ko, okay na. Second meeting guys, sabi niya, hindi, na-postpone daw. Pero ang totoo pala, pinapostpone niya. Siya pala ang nagpa-postpone. Pero ang sabi niya sa amin, na-postpone. Nagbigay pa kami noon ng pera sa kanya kasi hinihingi niya 2K to 2.5 yata papunta doon. So nagbayad pa kami noon. Sabi niya na-postpone. Pumunta daw siya, na-postpone daw kasi daw sa Mandawi noon kanang holiday. Yun sabi niya. Pangatlo daw, sumulat daw siya. Yun ang sabi niya sa amin. Sumulat ako pangatlo nga ipapospone kasi mayroon daw siyang importanteng case, may ibang case siyang aatinan. So hindi siya maka-attend sa case namin. Tapos yun guys, natalo na kasi hindi pumayag yung korte kasi dalawang beses na pala siya nagpa-postpone eh. Sabi niya sa amin, isang beses lang siya nagpa-postpone pero dalawang beses daw pala. So pagkatapos nun, wala na kaming balita. Nagtatanong kami sa kanya kung mayroon ba siyang natanggap na sulat or kahit ano. Wala. Pero ang sabi niya, sabi namin nga paano yung namin, sabi niya wala nang problema kasi binayad na ninyo yung lupa ninyo doon sa so wala na daw problema yun guys, pinabayaan na namin guys, hindi na kami kaya wala na daw problema eh. Tapos ngayon lang guys, ngayong taon na to, October 16, 2025, mayroong pumunta dito assessor, nagpicture sa bahay ko, sa bahay namin. So, nataranta kami guys kasi sobrang hirap ng buhay namin guys. Hindi kami nakapagbayad ng tax. 5 years
Kaya nagsalita kami, Diyos ko, sa ano na siguro 'to, sa tax. Nanghingi ako ng pera ng mga anak ko kaya para mabayaran namin ang tax. Yun pala hindi daw ang tax, pati pala itong kinaditirikan ng bahay ko, inano din pala, yung parang kinuha din. Tapos ang ano lang, ang value lang guys, per square meters, 80 pesos. Nga samantalang 800 na to noon. Ngayon sa 2025, ngayon 2,000 na to per square meter. Pero inano lang nila ng 80 lang daw kasi yung ang bayad lang daw guys, yung 280 bayad lang daw pala doon sa ano namin, doon sa lupa naming 1 hectare plus. Yun lang daw palang 280. Ang interest daw pala yung mga gasto-gasto nila 150. Yun daw pala ang hindi pa pala bayad yun. Kaya yun ang inano nila, yung parang kinuha nila to. Ang ano pa guys, wala kaming alam. Wala kaming alam. Paano namin ipaglaban to? Siyempre kung ano ipaglalaban namin to kasi may bahay to eh. Tapos nakalagay sa ano kasi namin lupa lang. Walang bahay kasi hindi pa to naka-registered tong bahay namin kasi hindi pa tapos. So lupa lang. So pag kung alam lang namin, bebentahan namin sila ng katiting doon para lang mabayaran. Kasi 800 per square meter na to eh. 180, ilan lang to. Eh, wala kaming alam guys. Tapos ngayon, eto na yung problema namin. Wala na pala kaming lupa. Bahay na lang. Ay, ano yun namin itong bahay? Mabuti kung bahay kubo lang to. Kaya papasanin na lang namin. Wala na akong property. Ito na lang talaga. Disabled pa ako dahil yung spinal cord ko. Kaya nga nakaupo ako ng matagal, sumasakit na. Yung asawa ko naman 70 years old. 24 years old. Tapos ang income niya sa SSS 6,400 lang monthly. Yun lang income namin. Siya may ano pa siya, may sakit pa siya kasi high blood. Matanda na. Tapos kung paalisin kami dito, saan kami pupunta? Ang sakit-sakit. Ang bahay namin, laki-laki nito guys. Laki-laki nito bahay na to. Hindi pa siya tapos pero napakalaki nito. Siguro mga ang poor area nito, 300 plus square meter. Sa taas nito, meron siyang 4 na bedroom, ang lalaki, tapos 2 CR. Dito naman sa baba, merong malaking garage dyan. Tapos, ito yung kwarto, tapos meron pa dyan, meron pa doon. Tapos, ang laki din ng ano namin, sala namin. Tapos, mawawala sa 150. Ito pa guys, pinaghirapan namin to. Nag-abroad pang asawa ko, makabili lang sa lupa. Kasi yung asawa ko dati, may ano siyang Pilipina. Tapos, pinirahan lang siya. Yung walang-wala na siya, iniwan siya. Tapos yung nagkakilala kami, wala talaga siyang kwarta guys, walang pera. Hindi kami, yung kumakain kami noon, mga 2 beses lang sa isang araw, hinihingian pa niya ako ng mga pulutan sa mga kaibigan niya para may makain ako, ganun kami kahirap. Pero nagsama kami noon, yung mag 1 year na kaming ganun, nag-abroad siya, tapos bumili siya ng lupa na to, ito binili niya. Tapos mawawala lang sa ganun. Paano yung pinaghirapan namin, ilang taon yun? Tagal-tagal namin itong paunti-unti lang namin to eh. Paunti-unti ng 5 years yata bago to naging ganito. Hindi pa nga tapos 5 taon. Paunti-unti namin kasi wala naman kami maraming pera. Tapos mawawala, mapunta sa wala guys. Paano na lang? Grabe. Hindi namin alam.